One TV Special Report. Maayong adlaw sa tanan nga nagtan-aw karon sa tibuok usa misnon nga naa karon sa tanan nga mga social medias og naa karon dili na ko i-mention kay hasta nagyong daghana, pero thank you for coming og tinuod tong giingon ni Kuya Bernard regarding sa ato ang nahuman nga na-approve nga ordinance, interim ordinance on prescribing the conditions and guidelines sa isuwan sa atong mga special use permit sa siyudad sa Ozamis. Ako lang itagaan og kanang brief nga background regarding unsa gyud ning SUP or special use permits. Pag ganina, pag-approve nato, gi-consider magud nato ang mga conditions nga gina-set up kay ang background gani ang tinuod gyud ani nga kanang history is that pagkakaron, we are still on the updating sa atong comprehensive land use plan, ang CLUP o nga atong revised zoning ordinance. Kay kung makabalo ang ato ang mga Ozamis nun nga ang atong zoning ordinance, atong revised zoning ordinance o atong comprehensive land use plan is already kuan na kaayo, due na kaayo. Dapat adto pa ning 2023 ning lapse na siya, so kinahanglan karong 2024 ato na gyud i-implement ang bag-o kay kada pulo ka tuig magbag-o gyud ang comprehensive land use plan o revised zoning ordinance para mo fit gyud siya sa present nga conditions sa atong syudad kung asa ta nato angayan i-plaster ang mga angayan i-plaster. Mao nang pending adtong atong gipaabot nga passage sa atong comprehensive land use plan kay we have expert nga gipang-hire for that matter, natay mga tawo nga naglihok gyud for that, mo nang pagkakaron just to give favors, tagaan natong pabor ang atong mga businessman because I think this is pending for the last year. Isa nini katuig ng labay nga nangayug-yug answer kay mo man dito man ni nagsugod tagpasira sa atong mga resto bar, sa atong mga imnanan o katong mga beer houses nga duol sa eskwelahan kay namagod existing nga balaod national pa gyud ni nga dapat within the 200 meter radius sa tanan mga institutional nga mga buildings, mga eskwelahan, mga parks, mga hospital, mga simbahan, dapat walay mga establishment nga mga beer house or kana bitang kanang mga establishments nga definitely makakuan sa ato ang makadaot, makaviolate sa atong moral nga gi-affiliate sa atong syudad. So duha gyud ang ato ang gipasikaran ana nga mga prinsipyo, ang atong suitability sa area o atong suitability sa plan sa city. Ang suitability sa area is that dili gyud ka pwede kakawkaw, di ka pwede magbutang og kanang mga building sa ancestral domain. That's an example. When you say ancestral domain, katuning mga we heard man gud nga na naman gud ka bitang sa mga ancestral domain na to sa Simpson Abordo, sa Munto, sa Gimad. These are declared ancestral domain. Naapoy mga plano nga magbuhat direct establishment or mga buildings like mga restaurant. Pero to tell you the truth, frankly, di gina pwede din because these are ancestral domain. These are owned by the mga IPs. So di gina pwede makatag-iya ang mga private institution not unless subanin members siya. So that's suitability of the area. Next is the suitability of the plan of the city. Unsang giplano sa city? Kay mao bitaw atong na-mention gud nga nagkatag-katag before ang atong national law sa 200 meters, that was way back 1941. Naatay city ordinance nga 100 meters way back 1959 and 1960. So di nagyud siya mo comply, di mo siya mo-consider obsolete, pero di na siya applicable sa present nato ang situation. Kay kung sige tag-consider sa 200 meter radius o sa 100 meter radius, wala na. Ato nang gipang-abog ato nga businessman. Dito na mo sila gyo kay dili mo sulod. Dili mo makabiolate na mo sa atong existing nga city ordinances o national ordinances. Mo nang niabot na ning interim ordinance nga SUP or the special use permit. This will actually answer sa tanan nga mga problema o mga yango sa atong mga business sector nga gusto mag-establish o kanang mga
beer houses, mga non-conforming beer gardens, resto bars, videoke bars, o mga similar establishment regarding aning ilahang pagpatigayon. So, SUPs, daghan ang gina-mention din sa atong interim ordinance, dili lang ato ang mga non-conforming nga mga resto bars, pwede doon ang mga LPG filling station, they could apply for SUP, katong mga ma-applyan ng SUP sa ato ang interested nga mga magpapatigayon sa syudad. So, a welcoming, a good news for all our business sector. So, atong balikan na nga, katungkuan, previously, katong last year, kung siya na, nanirataw ka ng mga business establishment. Yes. Na doon sa park, doon sa eskwelahan, hospital, simbahan, o kung suko ang ubang mga bisyan, ito nga, pasok na tayo sa balik na ang kuwan. Yes. Tapos, di pasirakan na to. Yes. Ato lang naroon nga, base ito sa kaning executive order ni former President, yes, 1941. 1941. Hasang dugaya na. Ato ang ibasihan. Karon, inumpanin mo nga, tungod sa, may makita siya po, ato siyang tumanon, di pag-gani na, atong ibang abog ito ng negosyante. Yes. So, wala na tayo entertain. Ang ibang karon nga, kani siya, temporary lang. Yes. So, butong sabot nga kung tapos na nato ang itong land use plan, pwede na nato ma-designate kung maasa sa kapitalo. Kaya na nato nagtawo. Yes. In fact, kaning atong gipang issue nga mga SUP, mga special use permit, this is actually pud makatabang pud ni siya sa atong i-approve pohon nga revised zoning ordinance o sa atong CLUP, sa comprehensive land use plan. Ngano, i-plaster naman siya sakto. So by that time, sa sulod sa pulo ka tuig, atong mga negosyante, kabalo na sila nga kining lugara dinhi gyud ita magtukod kay mo na ni ang approve. Pending that, wa pa man gina nga tuman, nasa tay issue nga mga SUPs. Ma-revoke ra ni o ma-repeal na ning mga SUP, special use permit, kung ma-approve na to ang comprehensive land use plan o ang revised or zoning ordinance. Para maklaro sa tunan. Oh yes, pero temporary ni siya. Mo na bitaw nga katong na-mention ganina sa amo ang session nga sa 100 meters pa lang nanatay 132 ka mga established nga affected sa mga non-conforming resto bars. Nganong yung gamentag then kung 200 nanatay 500 plus nga mga ma-affected nga mga masira to sila itong implement na. Yeah. Pero with the new nato nga interim ordinance, this will open a new door sa ato mga businessman nga ay maka-open na dai ko. Humanan na ra ba ang filing sa mga kuan, sa mga business nga mga kuan kanang permits na issue. So this will be the time for them nga ato na po silang ma-entertain. Unsa man naghimuon? All they have to do is to write a letter kay naaman tay ginahimo ani nga procedural matters nga. Mag-una is nasila application form nga ilahang i-fill up. Kining application form ilang i-submit ngadto sa city planning. Si city planning will going to conduct the necessary nga documentation, sila ang do the ocular inspection o mo-treat sa inyong application. Kansa sila pwede magsugod og apply? Since na-approve man siya kaganina, karong adlaw, today is February 5, ang requirement na sa Balaod is 3 conspicuous places na i-post ang maong ordinansa. Once ma-post na siya 3 conspicuous places, asa man 3 conspicuous places, ma-post ang ordinansa sa City Hall, ma-post ang ordinansa sa IBGT, o ma-post sa public mall, that's 3 conspicuous. Ay kung ma-post sa mga requirements. Unsa man yung mga requirements, konsihal? Well, the mayor has been very, very kuan for this, kanang very, tawag ani, Vin. Og amo ang interviewon, amo ang sutaon kung unsay mga dili kinahanglan o kinahanglang buhaton sa usa ka establishmento para dili ma-affected ang iyahang mga household, neighborhood, ang tibuok nga tibuok tao nga naapektuhan sa iyang establishment. So, once na mo makuha dito nga ibutang man gina nato sa SUP, ibutang man gina nato sa iyang permit gina-issue kung si angayan yang himuon, like kinahanglan ang curfew hours iyahag yung tumanon.
Kinahanglan ang tingog kung maabot ng orasa dapat mahinayan. Kinahanglan di siya magpasulod nga mga below 18 mga minors or dili mo serve og liquor, especially naka-uniform ang mga estudyante. Daghan kayo siya kung nabay kinahanglan mga naay security measures nga yang introduce, nabay mga bouncer, nabay mga CCTV. These are included sa mga SUPs pohon nga aamong i-grant sa ilaha, included na tanan nga mga provisions o mga measures o kanang mga prohibitions sa SUP nga among i-issue. Requirements na approval. Yes. What if kung katong community mismo dili mo approve, dili mo sugot nga magtukod sa panito kanang that would be the responsibility sa establishment. Kaya nga to among gi-protect diri, as what I have said kaganina, is the suitability of the plans of the city, the suitability of the establishment. Daghan kay mo oppose and you keep on kanang operating sa imuhang business nga daghang mo oppose kay nakabalda. So naagi tay himo mitigating measures. We cannot directly ingon nga ayaw pag inana kung natay i-comply, na mo i-comply like kinahanglan siguro mo soundproofing para dili din mo magsaba-saba or kung naa siguro magmaoy din ha tapat na police visibility na mo security measures para makuha ba. We are not actually discouraging them nga ayaw natay i-introduce nga mga mitigating, natay i-introduce nga mga conditions nga kung imo ganing ma-comply, then you can proceed with the business. You can proceed with the operations sa imong negosyo. Oo. Kung ba na po siya gituan, siya yes. Pa-apply na to ang negosyo basta sa. Yes. Sino na ba ni siya A lot. Maka-open sa national government? A lot. In fact, naitay sulod sa I think more than a year. Isa ka tuig yun natong gi-estudyohan ni. Ug among nakita, nganong ang Cagayan de Oro, highly urbanized city, Cebu City, Manila, Makati, Davao. Nganong dugol kay sila nganong naaman sila inani nga mga kabalo sila nga naay national law nga dili pwede. Nganong naka-operate man, nganong gi-allowed man. So it was through thorough research, through the study, thorough namo nga mga gipang-conduct nga mga tawag ani immersions o mga benchmarking, amo nakita nga kining SUP mo na ginahimo sa matag kuan nga special use permit nga mo kuan lang siya, mo address lang siya of particular pero naay mga conditions giset. Kay as what we have known, we don't have the right to supersede the national law, but we have the right to look for ways and means unsaon nato pag kaning applicable ang particular balaod para po we meet halfway with the business sector para po ato mo accommodate kay tinuod sa unang 1941 gagmay pa kay itong may skinita kining 200 meters layo na kay ni ba but because nagka-improve ng syudad ning develop na tanang gamay ang atong lugar. In fact, ang atong two-way lane, kinahanglan four-way lane, na ba? So, we need to adjust, we need to adapt sa atong present situation para ito pong ma-apply sa ato ang present po nga mga damgo in the future. Kaya, di ba? We cannot just be left out because we stick to it, then we don't find ways how to improve it. Maura ginang ato ang gipangita. So, I think this is a welcoming kuan coming from our mayor who really supported the said ordinance, who really work hard nga para makikita tag kana yung tawag ani solusyon sa dugay na gyud gihandong nga unsaon na mo pagnegosyo ko mao ni nga giipit. In fact, naagyo tay mga establishment nga sige follow up nato nga kunsihal, saan na mo nga pagka-operate, nga mo ulit, tama na mig alas 10, nang gamay na ang mga customer, then magliso na mig bayad sa among abangan, kay kanira ang gipabaligya, mo ni mauna. So, mo na ni, ang tubag sa ilang pangutana nga, kanang, they can actually operate subject to conditions, case to case ang iyahang approval, o dapat mo confirm ta sa mga iangay natong introduce para, kuanta ba, we meet halfway atong ma-comply ang balaod, atong pong ma-comply matabangan ang mga negosyo. Kung sino nakita karon sa padayon na sinso sa amin sa administration ng mula ng pag-approve ani nga pinaka ulan atong isang karon sa nahitabo sa atong syudad. Yes.
Economically, this is a very, very good impact sa itong economic kay because although natay gitan-aw bitaw nga suitability sa plans of the city, unsa man gyud image, unsa man gyud gustong i-project sa syudad sa Osamis. Are we a family-loving, center family nga kanang administration? Are we valuing the very core of kanang family values? Or sige na lang tagnegosyo, wala tagaw na una bitaw sa impact ani sa ato ang mga kabatanunan. So, muna gihuna-huna nato. Well, we all a family-centric society. Ang syudad sa Osamis, ang Ascenso Osamis is always valuing mo bitaw nga pag-close nato ato bitaw ato ang mga beer houses nga duo sa eskwelahan, duo sa mga hospital. Gihuna-huna gyud nato nga nganong kining atong mga negosyante anong magpaduol man gyud ning atong mga kuan unsa di ay ilahang market ang mga estudyante ilahang of course magpaduol ka kinsa giuna nimo mga kliyente sa imong mga resto bar ang mag-inom-inom ang mga estudyante di ba kaya paduol gud ka pero karon atong gitan-aw nga okay pwede ka sa sulod pwede ka within the 200 meters exempted ka pero make sure nga you have to serve liquor kini nga mga oras, di ka mo serve liquor og minor, di po ka pwede mo serve og liquor nga naka-uniform. Dapat kung naay, ba, natay gina-introduce nga mga measures para atong ma-maintain ang ato ang family-centric society nga we value family so much, we value the kuan sa mga kabatanunan sa iyahang great role sa nation building, and also we take care sa atong businessmen. So we meet halfway. So muna ni ang atong SUP nga atong ipa-implement nga supported by the mayor, nangita gyud paagi atong mayor nga kuan kanang kuan ni siya atoan nang ma-address ang problema sa atong mga negosyante. Basta gitugutan ko siya katong pre sa una nga nasa sa gawa sa daan nagani dapat mag-live ba magkuan ba. Yes, same with that. I-include gyud na nato sa atong SUP kay sa una, we do the na atay ginatugutan sa mga permits lang galabit mo apply sa permit pero mo cover na sa dalan, ma-traffic na ba, magubot na. So i-include gyud nato sa SOP nga dapat mo nang case to case. Kay naamang good po nga na bawaan nato nga mga establishment nga sa mag-live entertainment sila sa sulod sa ilang premises na po yung mga naibawaan nato in the past nga maapil ang dalan. So that will be included sila mga SUP nga avoid this, avoid kay para natay traffic control, crowd nato nga control ana ba. So if they really wanted to have that nga mga live entertainment like acoustic, mga live band, maybe we could include that silang SUP pohon nga dapat within the premises nga dili makakuan sa traffic, makabalda sa traffic nato. Guidelines. Kung saan pa nato pag siguro nga matuman din nato visit na guidelines, doon na ba tayo mga ahensya na tuturo na mag-monitor ani? No, the moment they will going to violate, automatically ma-revoke ang SUP. So ato nang i-issue nato ron with all the mga conditions nga included. Now, there was this one time, because please be reminded nga ang SUP nato is renewable after a year. So kung ato nang ihatag karon, wala kay gi-violate ana sa imong condition set, 1 year na taman. Imo na po nang i-renew the next year. Within the year, kung na kay gi-violate, di ba? Wala ka nakakuha. Yeah, it's also setted sa ato pag yung kuan, SUP. First violation, second offense, depende man gud sa gravity. Natay mga gina-impose po ana later on. So, mo nang giingon nga case to case. So, imagine nimo 200 meters, ang affected lang ana nga restaurant is more than 500 ka-establishment. Tagsa-tagsa na ato nang i-conduct og kaning hearing. Ato na sila ipatawag. 500 plus kabuok para mag-set ta og mga conditions per establishment. Dili siya general. So, makabayan ito lang silang isa, nalay magmaoy, hindi lang makontrol, revoke ang ilang SUP. They will stop operating. So, inaana ta. Mo na yung mga mitigating measures ang atong introduce atong SUP po sa atong special use permits. Para lang yun makapangita tag solusyon unsaon nato pag-address ang problema sa ato ang mga business sector when it comes to the non-conforming beer houses, resto bars. Why I keep on telling unsa ning non-conforming?
Kining mga non-conforming katubitang establishment nga distinguished from stores nga namaligya namaligya lang nga wala nang serve. Muna non-conforming. Eh di ba, you're allowed to sell pero sa imong area di ka pwede magpainom din ha. Oh, also kanang mga consumption within the premises muna yung mga non-conforming. So by this time mamaligya man ka, nag-serve man ka, nagpainom, the SUP is needed. Nakonsult tabubod na ito ang bayan, ang religious sectors, kaya kanang gusto sa inyo, upos ka naman ganit sa tablo kanya ito, anong buhat sa usami sa una doon, yung mga red light districts nga, against ang religious sectors ba, consult tabubod sila. Again, I'd like to comment to that question, very good question, because after this, kina-approve naman ng interim ordinance, we will be conducting our rounds of consultations. We will be asking or we will be gathering requests, we will be gathering some comments from the business sector, from the police, from the religious sector regarding the said matter. So we will going to conduct, kung pwede, one time lang tanang mga stakeholders atong ipatawag to discuss, to orient the ordinance, as well as sa tanan nga mga interested parties thereto. Para atuag yung mapasabot sa nila mo nang we are thankful sa media kay naaman gyud ta karon amon na gining ipasabot nila hinahinay. This is also part sa atong orientation program nga kaning we are opening our city sa ato ang mga business sector regarding the issue mo bitaw nga gipaspasan ni nato ang pag-approve sa interim ordinance para ato nang once and for all makuha gyud kung unsay gustong mahitabo sa ato ang mga sectors sa ato ang syudad. Other than the religious, the business, the police, the peace and order, kung sa ilang ikadungang ani. And then, from there, muna rin to atong include sa mga conditions giset sa mga SUPs nga ato ang i-issue nila. Tagsa-tagsa. Economically, yes. Economically. How are we ready to LGU in terms of pagbomba? Andan ba sa lubang ang LGU in terms of mga problema in case? Yes, the mayor, the executive department, and the entire city, the LGU is very much ready for this. Kay this is what we are preparing for. Mabitaw nga, pag-close na to, we are thinking, usaon na to ni pagbalik nga, maayo na pagka-set up ang tanan. So, this is actually part sa ato ang pagkuan nila, pag wala pagpagpare sa sulod more than a year, kay giayo gini plaster, giayo gini siya og prepared. Nga inig, ato na ni ipagawas, we are ready. Mabitaw nga, pending sa CLUP, kay this will also help the CLUP. Pending sa revised zoning ordinance, this will help the revised zoning ordinance. Kay inig plaster sa syudad, with this SUPs nga ato ang gipanghatag, this will help. Dapat dili ay dinhi ang ibutang nato tanan. So, inig na natay ginahimo nga mga temporary para inig-abot sa permanent, nothing to discuss, nothing kay plaster naman. Gi-prepare na to ayo o nakasabot na po sila. So, I think this is a welcoming kuan kanang measures coming from us, coming from our LGU Uzamis, coming from the mayor nga kanang is kuan na gyud kanang it will cut the notion, it will cut the katong mga bashers nga we are counterproductive, we are anti-development. This is pro-development. Bitaw nga ato yung gitagaan og saktong higayon nga makaprepare ta kay para inigpagawas kuan na gyud kanang plastada inaana ang sense sa Uzamis. Di ta pataka-taka og kuan kay wata kabaluba wala bitaw nato nang foresee kini siya giayo gid nato ni project para at the end of the day dili lang ang syudad matabangan, dili lang atong mga magpapatigayon ang matabangan kundi the entire society sa Uzamis City makabalo nga gi-cluster gid giayo gid ay ni siya. This will be a long term. Long term, very long term, 10 years. Yes. This is a 10-year nato nga program. Again, ma-repeal, ma-revoke, mawala nining ato ang interim ordinance the moment nga ato na itong ma-approve ang zoning ordinance o ang CLUP, which is, I think, second quarter, makuha na siya. Ma-approve na siya. Mo nang kini ang ato interim ordinance is important para ato na gyutong ma-implement ang CLUP zoning ordinance. Mo po siguro nito bag sa mga negative issue ang mga negosyante
ipang ugnan daw lisod-lisod. Gilisod-lisod, correct. Well, other than ako, we are always a consultative kanang administration. Na dili lang yun mi nga we are not bitaw mi sa kabayo bitaw nga tabunan lang bitaw ang isig ka mata hindi na may makakita. This is a consultative administration. We do measures na atay gipagawas nga mga gi-implement pero base ni sa consultations nga ato ang nakuha sa lain-lain nga mga sektor sa atong katilingban. So this is just a product sa tanan na mong gikuha nga consultation. So dili ta kaingon nga kanang we are anti-development. We are actually pro-development. Ato lang yung tarungon o hanay. Okay. Now, I heard po sa atong mga businessman gwapo na pod karon kay di ba na natay EBPLS nga paspas kaayo di para sa unang nga tag 3 months ang business permit mo kuha karon isa ka adlaw gawas na. And then we are just following sa DICT o we are just also following sa national law nga kinahanglan na gyud tamang online ang tanan nga registration kay kita pwede nga sige lang tao kanang face to face nga uban nag-adapt kita wala. So this is just an innovation and improvement. But ang LGU gud pud na ning kamot para gyud atong ma-accommodate og sakto ang ato ang mga negosyante, making their kanang business comfortable, convenient, nga online lang sila, ma-approve naman di ay paspas. So this is another na pud nato nga gi-introduce nga mga measure para mahatagan na pud nato ato ang business sector og maayo nga kanang mga bitang environment nga sila makanegosyo nga wala bitaw gyud nato sila giipit nga moiingon nila wala nato sila gipugnan. Ato lang yung suspended para matagaan og maayong pamaagi which is karon ato nang gipagawas nga ma-plaster na gyud sila taro nga dili na sila nga usa naman pa-close na naman di ay minya dako na kaimig ka ng kapital dako na kaimig gi-invest nanira ka sayon so at least protected na sila, secured na sila sa ilahang negosyo. Kaya ito naglaroon, Kunsyal, Yes. itong issue karon mga bars, kung sa mga negosyo ang makabenefit ano sa Yeah, sa ato ang ordinansa na atay mga cemeteries. So, included siya sa ato ang mga developments. If you want to develop a cemetery, you can also apply for SUP. Mga gas o mga LPG filling station. Sa una, inanita kay stricto, kay dapat sa commercial land, dapat mauna. Pero nakagrant na tag SUP, pending. Kay kini manggo mga filling station, di man siya patakatang residential. Kay this is hazardous. But because of the SUP, nga atong ihatag kanila, they could already apply for it. Mga cockpits, kaning atong ang mga bulangan. Kay, yes, as long as these are located in parks and recreation zones and shall be at least 200 square distant from the nearest residential or institutional use. Unsa man yung mga institutional use like the parks, the schools, kining mga munisipyo, mga kining hospitals, kining atong barangay hall, dapat 200 meters away. Tapos parking space. Dapat adequate kay di ba kasagaraan sa kilid na lang magsige gapark kasang daghan malariay ma-crowded good ma-traffic ang particular area so dapat na parking space and then of course sanitary conditions sakto og kanang mga ihianan dili hugaw maayo pagkadala ang ato ang mga solid waste disposal ingana these are measures nga ato nang i-include sa SUP og katong mga other pertinent laws nga pwede na to i-apply. So, sa una, stricto kay ta, pero nakita man gud nato nga daghan kaayo tag mga kanang backlog, kunay mga cockpits na daghan kay problema, mga basurahan, na mga illegal bettings, inana ba, dili regulated, dili controlled. So, this time around, we are doing the SUP nga included gid siya dito ang mga conditions before you could conduct one. So, naapod tay mga terminals or bus stations. Kaya kung gusto magtukod, we could we could give you SUPs for that. Ito mga basta na to, bawal lang to. Naman gitay. Ordinansa nga mga basta. Pero, pero na mga intermodals, nabito yung mga lot nga directly fronting a road with a minimum width of 16 meters. Tanaw na to. Munang natay ginakuan na nga mga requirements. Yes.
Message na Yes, ako message nga, I hope nga tuang kuan, nga tuang disseminate karon nga good news sa atong business sectors regarding sa atong interim ordinance will help us kana bitong get the notion nga our city mayor, our LGU is doing its hard para atuag yung ma-accommodate kung si angayan nga kaayuhan o kalambuan sa atong syudad sa Uzamis nga pending sa atong comprehensive land use plan o sa atoang revised zoning ordinance. This will give us a development intending to complement sa tanan nga mga pwede nga nato nga matabangan. This is not intended to supersede the national law. We are just collectively imposing limitations. We are just kanang ato ang mga rights o privilege nga isip pwede natong magamit para ligud ato ang mahatagan o kanang ma-address nato ang mga concern sa atong katawhan in compliance sa tanang local laws, national laws, applicable laws for that. So there's nothing to kuan for this. Wala gid may gikuan ani gipang violate. Ang ato lang is passage of ways and means. And of course, as long as the conditions and guidelines are there and the granting of these SUPs, mga special use permits, pending the passage sa ato ang upcoming SCLUP ug zoning ordinance. So again, I encourage atong mga businessmen nga should you want to kana bitong magtukod o mga negosyo sa atong syudad, just go to the city planning office, fill up the form, and then nang na-requirements gi pangayo accomplish it, and walay langan, walay hassle after sa ato ang case-to-case nga hearing for that, ato din ang ma-approve ug they can operate na dayon. Thank you very much. Thank you kayo. Nabalik na ang kabibo sa atong sida. One TV special report.